Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan, komentuhan po natin. Ito pong pahayag po ng balita at ni John Vic Rimulya ng DILG Secretary, mga kababayan. Hindi po ba talagang putok na putok po at inuugnay po nilang pilit ang ating Vice President Sara Duterte dito po kay Ramil Madriaga na kesyo binisita raw po ng Vice President si Madriaga sa kulungan. Pero ang katotohanan ay hindi naman pala si Madriaga ang kanyang kinausap at binisita. Ayon na rin mismo kay John Vic, ay ito po ang dating congressman na si Arnie Tevez, mga kababayan. Kaya nga po ang media, at syempre po ang media, ay talagang hinahanapan po talaga nila ng pilit na ang Vice President ay maugnay po dito po kay Madriaga, mga kababayan, na nakakulong na po sa kaso po yata na kidnapping. Ito po, pakinggan po natin si John Vic, mga kababayan, sa kanya pong talumpati o pahayag. Secretary, binabanggit po ng abogado ni Madriaga na si VP Sara ay pumunta sa BJMP. Sa inyo ho ba, napacheck nyo na po ba sa BJMP kung merong CCTV, merong visitation documents, kung pumunta ba talaga si VP Sara sa BJMP sa Camp Bagong Diwa? Pumunta siya ron pero kinausap niya si Arnie Tevez, hindi si Madriaga. Si Arnie Tevez. Si Arnie Tevez ang kausap. May CCTV po nung footage? I think so. May records yung warden, pinakita. The warden was there present during the meeting. Wala naman daw pinag-usapan masyado, kundi nagkumustahan lang. So that was the extent of the report to me. That was October 19? Tama ho ba? I think so, yes. Yes. Thank you very much po. Yan po mga kababayan, o yan, mismo si John Vic na po ang nagsabi, si John Vic Rimulya po ng DILG na po nagsabi na hindi po si Madriaga ang kinausap at nakipagkita ang Vice President. Kung hindi kay Tevez, mga kababayan. At alam naman po natin si Arnie Tevez ay talagang marami din po nalalaman yan. Napakarami din pong pinaputok niyan. Hindi po ba? Ano po ba mga pinaputok ni Tevez? Pulburon. Hindi po ba? Pulburon. Marami rin pong issue ng pulburon. At syempre po, ang sinasabi na politika rin si Tevez para din po ang mga kaalyado ng mga Duterte. At para din po si dating Pangulong Duterte. Dahil marami rin din po daw nalalaman si Tevez. Lalong-lalo po kay Bongit na tinatawag na bangag ayon sa kanyang ate na si Senadora Amy Marcos. Kaya po, hindi malayo po mga tambay na siyempre alam naman po natin si Tevez, mga bayan, ay maraming nalalaman ito. At hindi malayo na si Tevez ay may sinabi rin sa Vice President. Hindi po ba? At si Tevez po ay hindi po ba? Ay talagang sumikat po yan. Umalis pa nga ng bansa yan eh. Hindi po ba si Tevez? Sumikat yan. At nung siya po ay nasa, I think, Istamur po ba yon? Yung bansa na, maliit na bansa lang yun eh, di ba? Kung ano po ba pangalan ng bansa na yun na si Tevez ay napunta ron. At kinuha po ng Pilipinas, hindi ba? Nung panahon na DOJ Secretary pa. Si Boying. Pero ang nakapagtataka, mga kabayan, si Tevez, napakabilis po nilang nahugot yon. Mukhang hindi kaya nagbayad pa Pilipinas doon sa Istamur. Hindi po ba? Pero mga tambay, magtataka ka. Si Saldico, wala na tayong balita. Mga kabayan. Pero si Tevez, napakabilis po nilang nakuha halos yun. Hindi ba? Ganon din po si Alice Guo. Hindi po ba? Pero pagdating po kay Saldico, nananahimik na po yata sila ngayon. Bakit kaya, mga kababayan? At kung ako naman din kay Saldico, huwag muna siyang umuwi.
Baka makabral siya. Hindi kaya? Kaya dito po mga tambay, nakita nyo po yung ginagawa po ng media, mga kababayan. Talagang ibang klase po ang media. Basta po pagdating po sa Duterte, sa Vice President, ay nahandyan na po agad ang konklusyon nila, mga kababayan. Kaya siya inuugnay agad kay Madriaga. At ang totoo naman, ang totoo pong nakipag-usap kay Madriaga at napakatagal pa, hindi po si BP Sara. Di ba inamin na nga mismo ni Dilime, yung grupo ni Dilima at ng mga makakaliwa umano. Di ba? Baka grupo pa nga nila Trillanes umano yan eh. Ang matagal nakipag-usap dyan. Dahil nga gagamitin nila yan umano. Hindi ba? Dahil sa sinasabing kaso at isinasangkot sa anomalya. Hindi po ba? Korupsyon at pulburon. Hindi po ba? Pilit tayo sinasangkot sa pulburon yan at korupsyon. Yan si BP Sara at kasama ang kanyang asawa na si Man Scarpio. Hindi po ba? Yan po'y galawang makakaliwa umano. Halos naman po ngayon ang gumagalaw pagdating po sa Vice President. Hindi po ba? Puro makakaliwa. Hindi po ba? Kaya nga magtataka ka sino po ba nagpapakilo sa mga kaliwa ngayon? Sino? Ang gobyerno? Si Tambalos ba? Umano? Sila ba? Gamit na gamit nila mga kaliwa ngayon. At syempre, ang Vice President ay kasama naman po yan dahil may lumabas nga di po ba yung issue ng Oplan Horus. Yung Oplan Horus na issue na lumabas, nakasama po yan sa plano nila na hindi nila tatantanan yan hanggang hindi nila napapabagsak ang Vice President at gagawa nila ng issue yan kahit hindi totoo. Di po ba? At sino po ba si Madriaga para po pag-ukulan ng pansin ni BP Sara? Sino ba siya? Di ba? Unang-una, wala naman siya itinatago. At wala siyang anomalya ng pulburon. At pagnanakaw. At kung ano-ano ay binibintang nila. Di ba? Kasi dinadivert lang naman talaga nila yung issue eh. Nakita nyo po, para po matabunan na yung issue ng Pangulo. Ang Pangulo po kasi ang napakaraming issue, lalong-lalo sa korupsyon at pulburon. Ang Pangulo po ang isang damukal na issue ng pulburon at korupsyon umano ng mahigit 3 taon, hindi po ang Vice President. Hindi po ba? Lalong-lalo po yung walang kamatayan na confidential fund. Hindi po ba? Pilit nilang hindi rin pinapatay yung issue ng confidential fund, pero ang Vice President ay wala na pong confidential fund. Pero ang Pangulo hanggang ngayon may confidential intel fund nang hindi bababa ng 4.5 billion. Pero hindi po nila kailanman binabakbakan yan. Hindi po ba? Never. Kasi yung 4.5 billion, maliit lang po yun. Napakaliit. Napakaliit po sa kanila yon. Lalo-lalo po sa media at makakaliwa. Ang pinakamalaki po ay yung 120 million. Mga kabayan, na mismo ang COA na nagpatotoo. Hindi po ba? At yung sa Vice President ay meron pong liquidation yon ng COA. At yun po ay ino-audit ng COA. Hindi po yata katulad nung sa amo nila. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Kaya po dito po mga kabayan, ayan, babanatan na naman nila ng babanatan yan. O sino sasabihin nyo ngayon? Si John Vic na sinungaling. Hindi nagsasabi si John Vic. Dahil ang kinausap talaga ni BP ay si Madriaga. Si Ramil Madriaga talaga ang kinausap ni BP Sara. At hindi si Tevez. Ganun po ba? O di bakbakan nyo ng bakbakan ngayon si John Vic. Hindi po ba? Para lang maikabit nyo at maiugnay nyo at masiraan ng Vice President para maikabit kay Madriaga dahil dumalaw sa kulungan. pero ang hindi natin alam, marami na ikinanta si Tevez sa Vice President. Hindi kaya? Dahil nga nakakulong na rin si Tevez eh. Di po ba? Dahil alam natin sa politika rin umano yan. Kaya po,
Hindi natin na alam, baka marami na kinumpisal si Tebes sa Vice President. Kaya yun yung pagkikita nila. Hindi po ba? Yun ang mabigat. Kung nangumpisal na si Tebes sa Vice President, kaya lalong maraming nalalaman ng Vice President. Dito po kay Bonget na tinatawag na bangag. Hindi po ba mga kabayan? Kaya, kaya po talagang hirap na hirap po sila. Talagang hirap na hirap sila kung paano nila pababagsakin ng Vice President at kung kani-kanino na lang nila inuugnay ang Vice President para po masiraan at ma-divert ang issue ng korupsyon ng mahigit 3 taon at mag-aapat na taon na puro po sa kanila ang korupsyon at pamumulitika. Ang Vice President ay tuloy-tuloy po ang trabaho ng kanyang Office of the Vice President. Hindi po ba? Patuloy na gumagawa kahit po kinikitil ang kanyang pondo. Hindi po nababalda, mga kababayan. At syempre po, ang tiwala ng taong bayan, ikumpara mo kay Bonget, kay Bangag na tinatawag na kanyang ate, mas pinagkakatiwalaan po ang Vice President na limitado lang po ang kapangyarihan. Hindi po ba? Kisa po kay Bonget at kay Bangag, mas pinagkakatiwalaan po ng Pilipino hanggang mga kababayan nating OFW. Hindi po ba? Na kay Vice President po ang tiwala ng majority ng Pilipino, mga kababayan. Kaya po, umaasa po tayo, mga kababayan, na lahat po ng ibabato nilang putik sa Vice President ay puro po sa pagmumukha nila tatama, mga kababayan. Ganyan po talaga dahil napakahirap pong siraan ang wala naman pong kasiraan. Hindi po ba? Samantalang yung maraming kasiraan at baho ay hindi mo na kailangan siraan kasi nakikita mo na sa gawa nila. Hindi po ba mga kabayan? Yan po mga kabayan, ang lumabas na po ang katotohanan na ilang linggo na po nilang pinag-uusapan yan at pilit po nila ikinakabit ang issue po ng kulungan at pagdalaw sa kulungan at mismong kaalyado na nila at talagang at isa rin po yata sa sinasabi na issue na lumalabas ang issue ngayon na si John Vic daw po ang magiging pambato nila panlaban sa Vice President. May katotohanan kaya yan mga kabayan? Yung isa sa nagpakidnap sa kanyang ama. Hindi kaya? Isa umano sa nagpakidnap sa kanyang ama. Mga kababayan, hindi kaya nakipagsabuatan at siya pa ang tumatunog na lalaban daw po sa Vice President sa 2028. Good luck na lang sa kanila. Sa bagay, matindi naman ang kakampi nila eh. Sino po ba ang matinding kakampi nila? Ang Comelec. Hindi po ba? Comelec umano, mga kababayan. Yan po mga kababayan, lumabas na po ang katotohanan. Hindi po si Madriaga ang dinalaw ng ating Vice President, si Arnie Tebes, na baka maraming kinumpisal sa ating Vice President. Thank you po sa gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at sa ating po mga kababayan. Thank you po sa inyo sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you po kay Balance Vision TV, kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hersho ng Canada, at kay Nancy Lumampaw, Gay at Chena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, si Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, si Jake Yahut ng Maisug, California, USA, Kingston, at Bay Chichiyoko. Thank you po sa inyo mga kabayan, lalo po sa inyo po mga tulong. At syempre po, ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. At yung panalangin po natin mga kabayan, magkaisa po tayo na tayo po yung manalangin, pagsamasamahin po natin, na tayo pong lahat ay maingatan
At ganun din po ang pamilya Duterte, ang Vice President at ang dating Pangulong Duterte na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan. Maraming salamat po sa mga dasal. At syempre po mga tambay, bago po tayo magtapos, Happy Holidays po. Maligayang Pasko po sa ating lahat at maligong bagong taon. At God bless po sa ating lahat. At sana po ay lagi pong Pasko sa atin. Ingat-ingat po tayo mga tambay at tiis-tiis po. Paalam. Bye-bye.